Hello everyone! Ngayong episode, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sarili ninyong YouTube channel kahit cellphone lamang po ang inyong gamit. And kumita rin kayo ng passive income katulad ng ibang mga sikat na vlogger halimbawa ni na Alex Gonzaga, Small Laude, Ivana Alawi, Kong TV at iba pa. Kung interesado po kayo, tapusin nyo lang ang video na ito. Hello guys! Welcome back to my channel. Ako po pala si Miss March and isa po akong high school teacher and nagtuturo po ako ng ICT. Bago po tayo gumawa ng ating YouTube channel, kailangan po muna meron po tayong concrete na plano kung ano po ba ang mga topic or niche ang i-upload natin sa ating channel. Aalamin din natin kung sino po ba ang ating mga target audience. Kung wala pa po kayong ideya sa mga bagay na nabanggit ko, pwede niyo pong i-check yung video na nasa description below. Sa episode na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng sarili ninyong YouTube channel gamit lamang po ang inyong cellphone. Tama, hindi niyo po kailangan ng mga mamahaling camera o kaya ay mga mamahaling editing software para makapagsimula sa content creation. So tara, umpisa na natin! Step 1. Kailangan na po nating mag-download ng YouTube app para po makagawa tayo ng ating YouTube channel. So kung wala pa po kayong YouTube app, download na po natin ito. If you are using Android phone, i-search lang po natin ang Google Play Store sa ating cellphone at i-search po ang YouTube and click download. Pero pag ang gamit nyo po is iOS or iPhone, so punta po tayo sa App Store and dun po natin isi-search ang YouTube app. So for demonstration, ipapakita ko sa inyo using an Android phone kung paano mag-download po ng YouTube app papunta sa ating cellphone. So punta lang po muna tayo sa Google Play Store. Then, from search box, itatype po natin ang pangalan na YouTube. Okay? Yan. So, makikita po ninyo yung icons ng YouTube. I-click nyo lang po ng install. Pero dito po sa screen ko is update po yung nakalagay kasi mayroon na po akong existing YouTube app sa aking cellphone. So, pwede nyo rin po siyang i-update if ever mayroon po mga updates ang ating mga YouTube app para po ma-maximize natin ang kanyang function. Okay? So, okay na po tayo sa step 1. Punta na po tayo sa step 2. So, ang step 2 is gagawa naman po tayo ng ating Google account. So, saan po tayo gagawa ng ating Google account? Magsa-sign in lang po tayo or mag-create ng account sa Google. So, i-open po natin any browser, preferably Google Chrome. I-click po natin ang Google Chrome. Ayan. Then, sa upper right side po ng ating screen, makikita nyo po dyan ang sign in. I-click nyo lang po ang sign in. Then, kanina po kasi may nagawa na po akong account. So, for demonstration, gagawa po tayo ulit ng another account. I-click lang po natin yung use another account. Ayan. So, makikita nyo po dito sa sign in, mayroon po ditong create account na button. Yun po yung i-click natin para mag-create po ng bagong account. I-click nyo lang po ang create account. Okay, so manghihingi po sa atin si Google ng first name. Lagay nyo lang po ang first name kung ano po ang representation ninyo na sa Google. So, example is Marge. Then, option na lang po ang last name. Then, click Next. Okay, so manghihingi si Google ng basic information such as your birthday and your gender. So, pwede nyo pong lagyan ng inyong birthday. Okay. Then, gender is female. Okay, so choose your Gmail address. So ito po yung mga choices na
binigay sa atin ni Google. So, pwede nyo pong gamitin yan or i-click nyo po yung option na create your own Gmail address. So, i-click natin yan, then ikaw po mismo ang magta-type ng whatever po na username na gusto ninyo. Pero, pag gumagawa po tayo ng username, kailangan po combination ng letters, numbers, at saka period. For example, okay? So, march.01011984@gmail.com. Click natin next. Okay, so tinanggap po ni Google ang ating username. Then, mag-create naman po tayo ng ating strong password. So, sa pag-create po ng strong password, kailangan combination ito ng letters, numbers, at saka symbols. I-click nyo lang po yung checkbox dito para makita nyo yung password na tinatype ninyo. Okay? Then, press next. Add recovery email. So, mag-a-ask po sa atin si Google if, for example, mayroon po tayong existing email na nagawa. So, pwede po natin lagyan dito or click lang po natin skip. Next is hihingi naman si Google sa atin ng ating phone number. So, for this purpose po sa video na to, skip ko lang. Pero, mahalaga po na maglagay po tayo ng ating recovery email at saka ng ating phone number in case po kasi pag nakakalimutan po natin ang ating password, minsan tinatry ni Google i-identify ang ating authenticity if tayo nga bang may-ari ng account na ito. So, hinihingan po niya tayo ng mga information such as our recovery email or phone number para ma-verify kung tayo ba talaga yung may-ari ng account na yon. And at the same time, pag naghihingi tayo ng OTP, one-time password, dun po siniset sa atin ni Google sa ating cellphone number ang ating OTP. So for this purpose or for this presentation, skip ko lang po ito pero importante na maglagay po tayo ng phone number. Okay, so review your account info. So you can use this email address to sign in later. So march.1984@gmail.com successfully created. So click lang po natin ang next. Okay, so ito yung mga privacy terms under Google account. So i-click lang po natin dito ang I agree. Okay? So if na-notice po ninyo sa ating screen, mayroon na po tayong M sa upper right part po ng ating screen. Ibig sabihin, nakalagin na po ang ating account na nagawa, which is march.01011984@gmail.com. So, tapos na po tayo sa step 2. Nakadadownload na po tayo ng app, na YouTube app. Then, step 2, nakagawa na po tayo ng account. Punta na po tayo sa ating step 3. Ang step 3 is ilalagin na po natin ang ating account sa YouTube app. I-open natin ang ating YouTube app sa ating cellphone. I-click po natin ang ating YouTube app. Then, ilalagin po natin ang ating email ad na nagawa. Sa upper right side po ng corner ng ating screen, nandun po sa taas yung ating user account. So, dahil po may existing account na po na nakalagin sa aking cellphone, i-click ko lang po yung icon na yan. Then, i-click mo lang po yung arrow beside the name para makapag-add po tayo ng isang account. So, sign in lang po natin ang ating another account na nagawa. Hintayin lang po natin matapos ang pag-create po ng ating YouTube channel under the Google services. Okay, so if na-notice po ninyo, yung sa ating upper right screen is meron na po tayong logo ng M. Ibig sabihin po, successfully nakalagin na po yung ating account at nakagawa na po tayo ng ating bagong channel. So, click lang po natin
ang your channel. Ayan. So, dito, hihingan po tayo ng ating picture. Lalagay din po natin ang Marge, tsaka yung handle. Pag gumagawa po tayo ng channel name, lagi po nating iisipin, dapat nababagay din po yung name ng ating channel dun sa ating content. I leave it as is. So, Marge. Then, ang photo is, pwede nyo pong i-click yung icon dito ng camera para mag-select po ng photo galing sa inyong cellphone, sa inyong gallery. Okay, click nyo lang po yung gallery o di kaya ay i-click nyo lang po ang camera. Ang ating channel name is, depende po sa inyo kung ano po yung magiging niche ng iyong channel. So, para po maintindihan nyo lalo kung ano pong ibig sabihin ng niche, meron po tayong video niyan. So, ilalagay ko lang po sa description box sa baba. Halimbawa is gagawa ako ng cooking channel. So, ilalagay ko dito sa name, Cooking TV. Ayan. Okay? So, click lang po natin ang save. Then, click lang po natin ang create channel. Para ma-check po natin ang ating channel, sa upper right corner ng ating screen, i-click lang po natin yan. Then, click lang po natin ang your channel. So, there you have it. Meron na po tayong Marge Cooking TV na channel. So, para po ma-edit po natin at ma-customize po natin lalo ang ating YouTube channel, click nyo lang po yung pencil na nasa right side para ma-edit po natin ang ating channel. So, dito po, pwede po kayong magpalit ng ating photo, profile picture dito. Then, maglagay po tayo ng banner. And, maglagay din po tayo ng description dito sa ating channel. So, ang description na nilalagay dito is kung ano po ba yung magiging purpose ng channel mo. Since cooking TV siya, so ano po yung aabangan sa inyo ng inyong target audience. So, dito nyo po ilalagay sa description. So, sa logo naman, pag naglalagay po tayo ng logo ng ating channel, meron din po akong separate na video dyan kung paano po gumawa ng brand logo. I-check nyo lang din po sa comment below, sa description box, dahil ilalagay ko rin po ang link ng video natin na yan. Then sa banner naman, pwede din po kayong gumawa ng banner using Canva or any editing software na pwede niyong gamitin para makapag-upload po kayo ng inyong banner. So, there you have it. Meron na po tayong sarili nating YouTube channel. Okay, so natapos na po natin ang step 3. Punta naman po tayo sa step 4. Ang step 4 is gumawa na po tayo ng ating video para i-upload natin sa ating YouTube channel. So, tips lang po kung pag nagagawa tayo ng video, kailangan po malinaw ang ating camera, clear po ang ating audio, at before po natin siya i-upload sa ating channel is dapat i-edit po muna natin. So, meron pong mga iba't ibang mga editing software na makikita nyo din po sa Google Play Store. Halimbawa po, ang ginagamit ko sa aking pag-edit is CapCut. So, gumagamit po ako ng CapCut, Camtasia, at Adobe Premiere para po sa pag-edit ng aking mga videos. Then after po natin makaglagay ng ating video at ma-edit, so lalagyan din po natin ng music. Ang tips ko po sa inyo is pag naglalagay po tayo ng music sa ating mga videos, always lang po tayong maglagay ng music under the YouTube library. So yun lang po talaga yung pinaka-safe na music na i-recommend ko na wala pong copyright issues. Okay? So, meron na po tayong video, meron na po tayong audio, nakapag-edit na po tayo, meron na po tayong music. So, yan po yung mga elements na kailangan natin para po sa ating YouTube video. Okay? Okay, so I think that's it. Kung meron pa po kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po dyan sa comment sa baba. Then, itatry ko pong sagutin yan from time to time. So, ang pag-edit po ng mga videos natin is, alam ko, pag nagsisimula tayo, medyo okay lang minsan na hindi pa tayo ganun talaga
ka-expert, katagalan na pa-practice natin, pag-edit ng ating mga videos, i-improve po natin. So, wag po tayo mag-settle sa isang device or sa isang editing software. Patuloy po nating i-enhance ang ating mga skills para po mapabuti pa natin ang ating craft na pinili. Marami pong salamat sa inyong panunood. Don't forget to like and subscribe po sa aking channel, Miss Marge. So, sa susunod naman po nating pagkikita, marami pong salamat. See you again next week. Bye!